Hi guys! Reading po ulit tayo. Pasensya na po at ngayon lang po ulit nakapag-reading. Muli po maraming po salamat sa lahat po na nag-subscribe po or nag-follow po sa akin. Maraming po salamat din sa mga nag-comment. Maraming salamat din po sa mga nag-DM. No? Today ang reading po natin is general reading of course and love reading. Okay, so let's start po sa ating general reading. Take what resonate lang guys at huwag niyo pong ipili kung hindi po para sa inyo. Okay? Comment down below po kung meron pa po kayong gustong i-reading. Comment din po kung nakaka-resonate din po kayo. Sa mga nagko-comment po na magpaparead, DM nyo lang po yung details, no? Kasi para specific po yung reading para sa inyo. Kasi itong reading po natin para po sa nakakarami, no? Kaya nga take what resonate lang po. Okay? At leave nyo po yung hindi po para sa inyo, wag nyo pong ipipilit. Okay? Let's see ano po ang general reading para sa ating mga viewers for this week. Okay, this is the first. So, para po sa inyo for this week, no, stress, maybe this is from work, no, and some of you hard work for this week, no, more on work. Let's see. And some of you, no, kailangan mag-extra ingat. Mag-extra ingat with regards of your emotion. Kasi magkakaroon ng conflict, no. Iwasan magkaroon ng or maging patient ka sa mga bagay na kailangan pagtuunan ng pasensya. Okay? Some of you naman is kahit pagod na pero ando doon pa rin yung energy na energetic, no? What else para sa ating mga viewers? Some of you, no, bibili ng medyo pricey, no? Medyo pricey. Some of you also, no, na yung posibleng kaya maggabay ka ng pricey kasi pinagpaguran mo naman. Some of you also, no, kontento ko anong yung meron, no? See, the world in upright, it means na with regards sa mga pinaghihirapan mo, no, magbubunga to ng maganda. Financially, emotionally. What else? Some of you merong distrust issue. Distrust issue. Meron ding some of you is broken communication. Kaya magkakaroon ng tension. It's either in your people around you or sa mga ka-office mate mo or sa work mo related. Okay? Tower in reverse.
Some of you, parang gagawa ng issue, no? Kaya magkakaroon ng tension. Some of you, merong personal transformation. It's pwedeng papaganda, papaparlor, no? It's about self-love. That's nice. Okay. That is a general reading para sa ating mga viewers. Quick reading para sa ating mga viewers. Okay, so let's go now para sa ating love reading. Okay. Let's see kung babalik pa ba ang person mo in your mind. Kasi marami nagko-comment na to eh. Okay, so pagbigyan po natin. Babalik pa ba ang person on your mind para sa ating mga viewers? Babalik pa ba ang person on your mind para sa ating mga viewers? Okay, let's see. Ano ang energy? Okay, 3 of Wands in upright. Preparation and progress. Posibleng nagpa-plan ito na makipagbalikan sa'yo, no? But some of you ando dun na sa process ng moving forward. Okay? Let's see. The Hierophant in reverse. So, some of you is moving forward sa inyong sitwasyon kasi naniniwala ka sa sarili mo na yun ang kailangan. Freedom ang kailangan. So, some of you naman na nag-aantay na kung may babalik, no? Pwedeng bumalik siya pero blind. Parang napipilitan. Let's see. Parang wala siyang choice. Parang ganun. Parang magkakaroon lang ng conflict kapag bumalik siya kasi wala naman direksyon eh. Kung bumalik siya, parang ganun pa rin, parang wala rin pagbabago. Babalik siya, nagpa-plan siyang bumalik in a process, kaya lang hindi niya alam kung paano
Kasi wala kayong communication at pwede ding kung bumalik siya, parang walang patutunguhan eh. See? Walang patutunguhan in a way na Seven of Swords na pride. Kasi merong hindi honest sa sitwasyon nyo. Para meron lang siyang tinatakasan kung ano man yun. Pwedeng responsibility sa iba, takot mag-isa, pero walang direksyon ng buhay. No? So, hindi maganda. So, mas maganda na lang din yung personal belief mo na freedom. Diba? Guys, if you see red flag in the first place, let it go. Kasi ibig sabihin, hindi siya para sa'yo. Ano po? The Chariot and the five of wands in upright. See, magkakaroon lang ng interrogation sa sitwasyon nyo. Kasi nga merong is either you or siya person on your mind, para meron siyang dishonesty na hindi sinasabi sa'yo. So, magkakaroon ng interrogation, no? Na, syempre, hindi niya aminin, kaya magkakaroon kayo ng conflict. So, why bother na antayin mo pa siyang bumalik? Magkakaroon lang kayo ng debatihan, kaya magkakaroon kayo ng tension. I don't see na kailangan pang bumalik, lalo na kung may red flag naman, diba? Siyempre sa ating mga girls, gusto natin ng princess treatment, diba? Bakit mo ibababa sa bare minimum, or bakit ka magtsatsaga sa bare minimum na ibinibigay sa'yo? Kasi hindi naman natin deserve yun. Una-una, napakamahal maging babae. Diba, guys? Some of you, no, kung inalaw mong bumalik to, madidisappoint ka lang. Kasi, yung mga bagay na ginagawa mo para sa kanya, ay hindi pa rin naman niya ma-appreciate. It's either you or your person on your mind in itong sitwasyon na to. Wala. Disaster lang ang mangyayari. Posibleng late mo na ma-realize or maka-clarity yung mind mo, kasi yung black yung mind mo eh. Kasi nga, mahal mo. Diba? Mahal mo nga, pero kung puro red flag naman, papangit ka, lakas makapangit niyan, guys. Pwedeng bumalik siya sa'yo kasi sariling kagustuhan lang. Parang selfish way. Napaka-irresponsible pa rin in a way. No? Okay? That's it. Comment down below po kung nakaka-resonate po kayo. Muli po, maraming po salamat sa mga nag-follow po at nag-comment po down below.
At sa mga naka-follow po sa akin, don't forget to follow and share and like po ang ating mga video para more reading po tayo. Okay? And then, what else? What do you want to, ano pa? Kung yun naman, kung ang tanong naman is kung babalik yun, no? Yung ating ex. So, let's see kung ano naman ang magiging para naman, i-read naman natin yung para sa may mga karelasyon. Ano ang iniisip ng person on your mind sa'yo. Kung may plano na ba siyang mag-propose, diba? Again, para to sa may mga karelasyon naman. Kasi pinagbigyan na natin yung mga, may mga nagko-comment na kung babalik ba ba, ganyan. Ito naman is yung may mga karelasyon. Kung ano ang next plan ng ating person on your mind. Okay? Ano ang next plan ng ating person on your mind, guys? See? Wow. Wow. The Star. Ikaw ang kanyang pangarap. Wow. Sweet. Ikaw ang kanyang pangarap. Ikaw ang kanyang healing. Ikaw yung, parang ikaw yung home para sa kanya. No? Kung some of you naman, no, kung meron kayong iniintay para sa kanya or ikaw or your person on your mind, may delay lang kung ano man yan. Let's say, ano ba yung inaantay mo sa person mo o ikaw mismo. Okay? Ace of Swords and upright. Eight of Swords and upright. What's this Ace of Swords and upright? Okay? Kung meron kayong, kung naantay nyo yung, halimbawa, yung pagbabago sa person mo, kasi baka burnout ka na sa palagi niyang ginagawa. No? Sa mga paulit-ulit na lang, no? Na ginagawa niya sa'yo at paulit-ulit mo rin pinapatawad, no? Sabi dito is i-release mo yung ganong klaseng idea in a way, kasi ang person ay hindi mo mababago sa isang tulugan lang. Kung halimbawa, kung lalaki ito, hindi mo siya kailangan baguhin. Kasi kusa siyang magbabago para sa'yo. Kasi takot siya eh. Takot siyang mawala ka, diba? Ganun yun. Kung some of you nag-aantay ng pagbabago, no, para sa person mo, yun yung iniisip mo, or siya iniisip mo sa'yo. Huwag niyong antayin na magbago, o huwag niyong piliting magbago, kasi kusa siyang magbabago para sa inyo. Okay?
By the way, this reading is for this week, guys. Take what resonate and comment down below kung nakaka-resonate po kayo. Don't forget to follow and share po our video for more reading po tayo. Okay? Yeah. Judgment. No? Kahit nagdududa ka na, no? Parang nagdududa ka na, pinaparusahan mo yung sarili mo na pwedeng in a way na hindi mo siya iniintindi, ini-ignore mo yung mga bagay na ginagawa niya, messaging, calling niya, no? Kasi nga, ang inaantay mo, isa yung beginning na baka sakaling magbago in a way na yung mga paulit-ulit na lang na ginagawa sa'yo. Tulad ng sabi ko, huwag mo antayin baguhin, huwag mong pilitin baguhin. Kung saan magbabago yan, kung mahal ka niya. Kung may red flag, iwanan mo. Diba? Huwag po kayong magtigil sa bare minimum na ibinibigay sa inyo, mapalalaki o babae. Deserve po natin, diba, yung katotohanan. See? The Two of Pentacles is juggling. Kasi ang sabi dito, kailangan mong i-adapt kung ano yung siya. In a way na, in positive way, na, kasi nga to, sabi ko, magbabago yan ng pusa. Kahit anong negosyasyon mo pa dyan, diba? Kung nagja-juggling ka ba na in a way na ano ba? Hayaan ko na lang ba? Hiwalayan ko na lang ba? Diba? Balansehin mo din. Kasi in a way baka naman kasi ikaw naman yung may problema, diba? Wala namang hindi nakukuha sa magandang usapan. Okay? Nagiging some of you or your person on your mind is nagiging narrow-minded lang. Try mo ding i-adapt kung ano yung sitwasyon niya rin. Kasi mamaya, yung person mo is introvert, no? Baka kasi minsan gusto mo lang siyang magbago in yourself, sa sarili mo lang. Hirap, di ba? Hirap ako mag-explain, guys. Ibig sabihin, nahihirapan din yung person on your mind. O ikaw mismo, nahihirapan ka rin sabihin kung anong dapat mong sabihin, eh. Okay? Pwede din kasing instead na mag-focus ka sa negative na nangyari, try to focus sa positive or potential na magkasama kayo, na positive or potential na habang magkasama kayo, ano yung mga pwede nyo magawa, 'di ba? Habang kayo ay together. Instead of yung parang yung maipagtalo ka, pero kung tingin mo abusive na yung relasyon nyo, diba? Let it go kung may mga red flag. See, forgiveness. Five of Cups in upright, no? Forgiveness para